Grabe, sobrang nakaka-amaze. Woo! Ay nako, pwede kong titigan to maghapon. Parang ayoko nang bumaba. Wow. Good morning. It's 5:30 AM. Nag-gear up na tayo. First stop, Atok. Second highest point. So tingin ko maganda-ganda naman yung panahon ngayon. Maaliwalas naman at hindi umaambon tulad ng kahapon. Hindi mo na magra-riding jacket pero magve-vest tayo. Kailangan lagi nating suot ito para pag nag-photoshoot tayo, ayan, kita yung ating uniform. So, ang ruta natin ngayong araw ay Atok, Benguet, Bugyas, and then Cervantes. So, sa Cervantes, merong dalawang daan. Pwede tayong bumaba ng Besang Pass. Pero, nadaanan na kasi natin yon nung ating Cordillera Loop Level 1. And, merong isang daan, yung padiretso, which is yung Quirino Skyline Ilocos Sur. So, yun yung sisilipin natin ngayon at titignan natin kung anong itsura doon. Isa sa experience natin kahapon, first day natin ng Philippine Loop, is yung malaking adjustment ng second day natin, which is kahapon kasi parang feeling ko medyo namamadali or parang naghahabol, something like that. Siguro dahil may target lang din ako sa gabi. So kapag feeling ko medyo parang malilate ako, yun, dun tayo parang naghahabol. Pero actually dapat ang mangyayari lang sa atin is take time lang talaga. Enjoy the ride lang, enjoy the view, ganyan, enjoy lang yung mga lugar-lugar. Pero yun, so tingin ko second day makakapag-adjust naman na tayo kahit paano, no? Para may reference kayo sa inyong start and ending odometer. And always take picture, no, before kayo mag-ride. And after nyo mag-ride. Okay, papagas muna tayo before tayo tuluyang pumanik ng Atok, Benguet. So buti na lang may tools tayong dala, yung standard issue ng Dominar 400 natin. Nakapag-adjust tayo ng kadena kagabi at nakapag-lube na rin. Yes, good morning Baguio City. Medyo tinanghali na naman tayo ng gising. Ang alarm clock ko kasi is 4 AM. Nagising ako 5. So dapat 5 or 5:30 naka-take off na tayo. And ang naging take off natin ay 6:15. Sa mga bago pa lang na magta-travel dito sa Baguio City, beware kayo, bawal ang motorsiklo sa Session Road. Baka mamaya ang gamitin nyo sa navigation nyo is sasakyan. Paraanin kayo sa let's say pupunta kayo sa Session Road, nakamotor kayo, gumamit kayo ng sasakyan sa maps, bawal po, baka pumahuli kayo sa Session Road. Oh, hirap nyan, nasiraan tapos may karga lupa. Yan. Shillon Beckel Road. Sabi na paparaanin ako dito uli eh. Wow, ang ganda ng view dito. Yun, oh. Wow. Uy, may mga pailan-ilang sea of clouds pa doon. Ito na, La Trinidad. Pagdating sa mga tutulugan, pagkain at saka gas station, sa panahon natin yun, wala ka nang masyadong problemahin eh. Kasi kada 1 kilometro meron lahat. 1 o 2 kilometro. Hindi ko alam kung bakit may mga napapanood ako na sinasabi mahirap maghanap ng gas station, walang matulugan. Hindi ko alam. For content.
Wow, medyo expensive. Tanggapin na natin. Kasi tayo ay nasa bundok. Unleaded po, full tank. May resibo po kayo? Apo. Always manghingi ng resibo para isinesave yan para sa ano, sa document ng ano natin, Philippine Loop. Thank you po. Diretso naman na to. Para makatipid din ako ng battery. Hindi na tayo gagamit ng navigation. So enjoy na lang natin yung view at yung lamig ng hangin. Oh my days, what a beautiful view. Woo! Woohoo! Iba pa rin talaga yung tama ng nature sa akin compare sa city. Like kamakailan lang nasa BGC tayo. And then after ng ilang araw, nanggigit ng bundok tayo. I would like to thank our sponsors for today, Corsa Motorcycle Tires Philippines. Basta Corsa, safety mo mahalaga. Itong Corsa ay matagal-tagal na rin nating ginagamit, and meron tayong race tire which is gamit natin ngayon, semi-race tire. Whoop! And yung isa nating gulong, yung favorite natin, yung dual sport tires ni Corsa, yung Cross S. Oh, wow. What a view. Wow. Nakakalulang, nakakamangha. Parang hindi pa mag-sink in sa utak ko na nasa tuktok na naman tayo ng bundok. Gaya nga no, sabi ko no first day natin or kahapon, di ko alam nangyayari sa atin. Parang kung saan na tayo napupunta, no? Sir! Oo, na ako, sir. Saan panik mo? Ha? Saan panik mo? Tao ng atok. Atok, second highest point. Kamukha tayo na motor. Diyan siya, ba't pareho yung tail light? Oo. Ayun o, naglagay ka rin pala niya, no? O sige sir, ride safe. Una ka, susundan kita. I-post ko to mamaya, sir. Ride safe. Ride safe, bossing. And here we are, second highest point of Philippine highway system. Yan, elevation is 7,400 feet. Ayan, highest point. Woo! Sobrang solid. Ang ginaw. May libreng view pa rito. Parang ang sarap naman mag-uwi na itong mga halaman na to. Dosing ni Domo. Tingnan nyo. Ito yung isang hirap nung nawala yung ating front fender, ano. Lahat sumasaboy sa harapan. Alam ko may natikit na akong sticker dito eh. Yan. Coffee. Wow. What a view. Napakaganda. Parang ayaw ko munang umalis dito. Parang kaya ko titigan maghapon to. Napakaganda.
Alright, bye-bye Atok. Yan, thank you po. Bye-bye po. Sama po kayo sa vlog. Ayan. Yan, ingat po. Okay, and Quirino Skyline Ilocos. Wow! Parang painting. Medyo marami lang bahay. Kaya naman, hanggat ganito pa itsura, hanggat hindi pa dumadami ng sobra yung bahay, like Baguio City, enjoy na natin. Kaya kayo guys, hanggat bata pa kayo, hanggat malakas pa kayo, ayan, huwag nyo irason sa sarili nyo na hindi mo kaya, no? Kaya mo. Ayan, mag-travel hanggat bata pa, hanggat malakas pa. Ang pera babalik yan, pero ang lakas at ang oras hindi na. Grabe naman yan sa view. Ang dami nating stops ano, kasi amaze na amaze ako talaga sa view eh. Ang lawak ng kabundukan. As a solo traveler, solo Philippine Looper, and actually first time nating mag-take ng challenge na nag-iisa tayo. So kailangan talaga matatag ka kung ikaw ay solo traveler, solo looper. Kailangan kasing tatag at kasing hardcore mo si Jemily Torres or si biyahe ni Jemily. Yan, shoutouts kay Madam Jemily Torres. So dapat talaga matapang ka, matatag ka, at well prepared. At syempre magaling ka makisama sa tao. Yan ang pinaka-importante sa data na dapat mong baunin, pakikisama. Lalo na dito sa Philippine Loop, hindi mo maiiwasan na magkaroon ng mga bagong kaibigan, may makikilala ka sa daan. At syempre, wag mong hangarin na buong travel mo wala kang magiging problema. Magkakaroon yan, maging prepare ka lang. Pero hanggat maaari, kung kayang i-prevent, ipe-prevent. Welcome to Bogias, the home of the green gold. Malago itong Bogias, gawa ng marami silang taniman ng gulay. Gulay ang nagpapayaman dito sa lugar na to. Kaya nga siya tinawag na the home of the green gold. Ginto sa kanila ang paggugulay dito. 5 kilometers na lang ang Mountain Province. Siguro yung arko yun. Welcome to Mountain Province. Nice. Banggao View Deck. Kuha tayo ng maganda-gandang picture dito. Sabi ng isang kuya natin dito na pulis dito sa may arko ng Mountain Province, mga bandang alas 3 umuulan daw dito. So mag-aalas 10 pa lang naman, and then sana makarating tayo ng Quirino Skyline kahit mga tanghali. Doon na tayo manananghalian para maiwasan lang din natin yung pumupundong ulan. Di ko alam, summer ngayon pero umuulan daw dito sa Baguio. Siguro dahil malamig lang din, and then laging naiipon ng tubig, kaya alam nyo na, medyo maulan din dito. A few inches later. Buti na lang, nagtingin ako ng navigation natin. Buti hindi pa ako nakakalayo. Siguro mga around 7-8 kilometers itong natakbo natin. Mali tayo ng nadaanan. Papunta tayo ng Bauco. Supposedly dapat Mangkayan. Yung sinabi na sa akin kanina yun eh. Sa may Abatan, kakanan tayo papuntang Mangkayan. Baguio City, Mangkayan, Kabayan, kanan. Eto, tatama na tayo dito. Ayan, dito, nung binasa ko yung tinok, dito na pala tayo dapat dadaan. Ayan, welcome to Mangkayan, Province of Benguet. Eto, tama na ito guys. So, ito, Mangkayan going to Cervantes. Yan. Susunod natin na target is Cervantes. Mangkayan 1 kilometer, Cervantes 20. Welcome to Mangkayan. Teka, may intersection dito eh. Wala akong nakikitang guide or ano.
Confirm na lang natin kung tama yung lalakaran natin. Yan. Okay. Baka mamaya mawala na naman tayo sa landas eh. Okay, rest muna. Palit tayo ng alisin natin ating jacket. Init. Ano siya, natutuklap. So, yan yung magandang sign na maganda yung pagka-wear and tear ng ating ayun rinig nyo ba yun? Tunog makapit. So, ayan, Corsa Platinum R93. Welcome to Cervantes, Ilocos Sur. Ito, isa sa mga checkpoint din ng Cordillera Adventure Tour Level 1. Kahit yata 2, 3 or magkakaiba yun. Basta sa 1, ito, checkpoint ito. So, second time natin dito, Cervantes. Hanap kainan. Halo-halo, oh, sarap. Ayun. Kaso walang parkingan. Okay, let's go. Auntie Delia's Food House. Okay. Tapos na tayong umanghalian. Umagahan na tanghalian. Umanghalian. Yung mga kasabay ko na 5 kahapon, dumaan na rin sila dito. So kung hindi pala ako naligaw papuntang Bauco, mas malayo pa pala narating ko sa kanila. So ganito pala daan dito sa Quirino. Konkreto, medyo bumpy. At ganito yung view dito sa taas. Mas maganda yung view dito sa kanan. Para siyang valley. Mukhang panikang malala ito ah. Yan. Welcome to Quirino. Yan, lokal ng Quirino. Picture muna tayo dito. Alright. Dumaan na ulit yung 5 kasabayan natin. Panibagong lugar, panibagong experience. What a view. Majestic, bombastic, side eye. Oo nga, totoo nga ang balita. Ay, grabe. May tarik talaga. Pero grabe yung view. Rewarding. Oh, ito pa. Sa pilitan ng pagpanik sa bundok. Ito pa. Yung tarik, men. Hindi ka pwedeng mahinto doon sa sulok na yun eh. Taob ka talaga doon. Tingin ko ito na yung Quirino skyline. Grabe namang panikan to. Sulok-sulok ah. Chicane pa. Quirino, Ilocos Sur. Thank you. Come again.
One Ilocos Sur. So, asa na rito yung ano? Skyline. Yun ba yun? Oh, ito yung skyline. Okay. Boss, ito na po mismo yung skyline. Okay. Thank you po. Palagi po ako dito. Okay. So, ganito pala ang itsura dito. Quirino, Ilocos Sur, Skyline View Deck. Tirik ang araw pero malamig kasi nasa taas ng bundok. Oh my God. Ayun, galing tayo dun sa kalsada na yun. I mean, wow. Solid, rewarding. Sobrang lamig dito, sobrang sarap. Sobrang sarap ng hangin at talagang relaxing. Grabe, sobrang nakaka-amaze. Woo! Ay nako. Pwedeng kong titigan to maghapon. Ay nako. Nakatikim tayo ulit ng malamig na hangin. Parang ayoko nang bumaba. Wow. Ganda oh. Grabe yun. Alright, let's go. Baba na tayo. Ay. So, kung sila, ayan, merong Sky Love Lux. So, maglalagay din tayo dito. At ang ilalagay natin ay ito. Alright. Enjoy summer, drink more water. Mga around 40 kilometers pababa ng Candon. So another 1 hour and a half I think yung biyahe. Welcome to Santa Maria, Ilocos Sur. Yan. Salamat naman ng marami at may signal na. So nakakapag-music na ako. Ayan. Saan ba tayo ngayon? So punta tayo ng Vigan. Malapit na rin naman na pala. Narvacan, Santa Bantay. Punta tayo ng Vigan. Makakabitaw na rin. Welcome to Narvacan. Wow, dagat na. Dagat naman ngayon. After natin sa bundukan, dagat ulit. Quirino Bridge. Magpicture na rin tayo dito. Welcome to Vigan. Alam ko dito ang likuan yan eh. Kasi checkpoint ng Boss Iron Man itong Petron na to. Ayan, dito nga. Okay. Yeah. Yan. Alright, thank you Vigan. Straight na tayo sa Lawag checkpoint. And then kung kakayanin natin at least hanggang 7 PM makarating tayo ng Bangi Windmills. Doon na tayo tutuloy para pagising natin doon bukas
picture na lang tayo sa windmills. Pero kung hindi naman kakayanin at mapapagod ng sobra, kahit dito na lang ako sa Lawag. Fourth gas up natin. Ito sir. Halika sir, premium. Green lang. Magkano sir? Full tank. O yan, kaway-kaway kayo sa vlog mga kuya. Thank you Shout out Centrum Fuel, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayan. Sige po. Thank you. Welcome to Ilocos Norte. Nice. Oh, dami ng pahingahan at saka kainan dito. Tempting. Pero busog pa ako. Kakamerienda ko lang sa vegan. Mamaya na lang pagdating natin ng Lawag. Habol muna tayo ng isa pang checkpoint bago bumaba ang araw. Meron akong gustong bisitahin na kung maaga tayo makakarating, papanikin natin. Ito yung Malacanang of tawag dito? Malacanang of the North. Welcome to Paway. Dito naman sa Paway, sikat dito yung Paway Sand Dunes, and then yung Malacanang of the North. So itong Paway ay coastal din, ano. Wow, ganda oh. Ganda, nape-preserve nila yung mga ganong design pa na bahay. Ito po oh. Mga makalumang bahay, heritage. And if you look closer to our right, that is Paway Lake. Ayan oh, sa map oh. Nasa gilid tayo ng Paway Lake. Ayan, Malacanang of the North. Welcome Ilocos Norte Convention Center. Ang sabi dito ay close na, pero ito ba yun? Okay, Malacanang of the North is closed. So dito na lang tayo magpipicture sa gate. Ayan, Malacanang of the North, Ilocos Norte, 1977. Sige po. So may kinikwento ako dito kay Sir kanina. Ayun, yung ating bantay dito. Meron ako dating napuntahan na yung naka-wax. Sa Batak Mansion pala yun. Yun pala yung talagang bahay nila. And then ito palang Malacanang of the North. Ito pala yung bahay-bakasyonan ng mga Marcos. Ayun. Kasi yung sa Tagaytay, yung Twin Mansion naman, yun, napuntahan ko rin yun pero hindi ko napasok ng tuluyan eh. Okay, so may merenda muna tayo dito and then habol tayo sa... Sir, thank you. And then habol tayo sa last checkpoint natin ngayong araw sa Lawag City. So maaga pa naman, kakaalasin ko pa lang naman ng hapon. Ang ganda ng bahay, ang laki. So hindi man tayo nakapasok sa pinakalooban ng bahay, pinapasok pa rin tayo sa loob ng compound at pinasilip sa atin yung labas ng bahay. So ito yung mga pictures na nakuha natin doon sa gilid ng bahay. Ayan. So thank you doon sa dalawang guard ng Malacanang of the North na nakasama natin habang nagpapahinga. Yon, so punta na tayo ng Lawag City. And we are here at Lawag City. Ayun yung arko. Mas maganda pa dito. Ayan, dito na lang muna tayo. Medyo nakakahiya lang ng kaunti dito sa side ng gilid ng kalsada. Ayan. So ito yung Lawag City Arc. Ayan, bilisan na lang natin. Grabe yun, binubusinahan tayo sa gilid. Medyo rush hour kasi yung pagkakadating natin, no. Although 2 lanes naman to kung tutusin, wala lang linya sa gitna. Pero pag sinightstand ko kasi si Domo, medyo nakalin talaga ng bahagya.
Ayan, wala naman akong naibabang gamit na ano. Balaklava lang talaga, hindi ko na isuot. Kung maliwanag pa at kakayanin, sisilipin pa natin yung Cape Boyador Lighthouse. Pero kung hindi na, dediretso na tayo sa Banggi. Maghahanap na tayo ng tutulugan doon para bukas pagising natin, picture na lang tayo sa windmills. Yun oh, daming windmills dito sa gilid natin. Ito po oh. Wow, ang ganda naman ng street light dito. Lakas ng LED, ang sosyal. Yun oh, Banggi. Picture tayo dito. Banggi, pwede na rin pala tayo magtanong-tanong dito kung saan may transient ano. Yan. Rinig ko yung wasiwas nung blade niya. Oh, ito na yung red doors eh. Pero parang close siya. Ito naman, hotel restaurant. Try na rin nating magtanong. 1.8 per room. Okay. Okay. Sige. Mag-isa lang sana ako eh. Meron kayong pang solo lang? Pare-parehas ang room. Okay. Sige. Balik na lang ako pag ano. Open naman hanggang mamaya. Hanggang 11. Okay. Sige. Thank you. LC Reyes Hotel Restaurant. 1.8 per room. Good for 4. So kung 4 kayo, mura yun. Kaso nag-iisa ako eh. Tingin pa muna tayo iba. So silip tayo sa kapilya dito, Baruyin. Magtatanong tayo kung may alam sila na transient. Ito may mga kapatid. Bro, magandang gabi po. Magtatanong po sana ako, baka po mayroon tayong alam na ano, transient na kakilala o kaya malapit po dito. Diyan po. Diretso lang po dito. May ano pong pangalan kaya? Alexander, teka. Tatawagan ko lang siya. Alexander. Dito rin po yung papasok sa ano no? Sa windmills? Okay. Hello, uncle. Dabakante mga kwarto, uncle, pang may isang tao. Dabakante mga kwarto, pang may isang tao. Unang, uncle, dito yung nakamotor dito. Alexandria. Okay. Sige po. Salamat bro. Yan. Thank you po. Alexandria Resort. Sakto, ito na rin kasi yung papasok papunta ng windmills bukas. Mamaya papakita ko sa inyo sa mapa. So, tabing dagat daw yung pinapasilip sa atin na Alexandria. No choice na tayo, andito na tayo. So kung magkano man yung maging rate ng kwarto nila doon, kukuhanin na natin. Yung nasa labas kasi 1.8 ano. Ayun. Nakikita nyo ba yung mga windmill guys? Yan, silhouette na lang kasi siya eh. Magandang gabi po. Ay, opo. Sige po, maraming salamat po. Opo. Tsaka madaling araw naman po ako aalis po. Bago po, no?
Ayan, so tabing dagat tayo. Payapa tayo dito. Sabi ko sa inyo, pag lumapit tayo sa kapilya may tulong at may tulong talaga. Hindi talaga tayo pababayaan. So maraming salamat sa mga kapatid natin na tumawag dito. Precious J Bayview Travelers Inn. Alright, so ito yung finilaban natin. Riding day number 2, May 9, 2024. Starting time 6:07 AM. Papakita ko sa inyo kung saan tayo bumiyahe ngayon, ano? So ito yung Luzon. And then galing tayo ng Baguio, La Trinidad. Punta tayo ng somewhere Atok. Bumaba tayo dito sa Ilocos Sur, sa may Mangkayan. And then nag-Quirino tayo. So Kando, nilagpasan natin. Dito na tayo sa may Burgos, lumabas. Ayan, Burgos, Narvacan. Ewan ko kung nababasa ninyo. Then nagpunta tayo ng Vigan City. At ngayon ay nandito tayo sa may Banggi. So walang nakalagay dito pero merong pagudpud doon. So malapit lang yan. Ayan. So nilakbay natin yung buong coastal na yan. So that's it for today. Second day ng ating Philippine Loop. So maraming salamat Corsa Motorcycle Tires Philippines for making this happen. Ayan, basta Corsa, safety mo mahalaga. So like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe, and see you on my next one.